nakita, ang aming narinig, ang aming ipinabalita sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang balita. Hapon Pilipinas at sa buong mundo, sa ulo ng mga balita. Mga tauhan ng Special Action Force na nagbabantay sa New Bilibid Prison, pinayuhang maging alerto ni PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa upang hindi malusutan ng mga nais na magpasok ng mga kontrabando. Panukalang ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan elections sa Oktubre, posibleng maaprubahan. 3 dating professional basketball player at bagong head coach mangunguna sa pinalakas na Ombudsman Draft Busters sa pagbubukas ng UNTV Cup Season 5. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ika-24 sa buwan ng Agosto, taong 2016. Una sa ating mga balita ngayong hapon. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isang lalaki na biktima ng hit and run sa Quezon City kagabi. Ito ang balita ni Renante Ponte. Nakabulagta at duguan ng abutan ng UNTV News and Rescue Team ang isang lalaki na biktima ng hit and run sa Tolyahan Ridge, Commonwealth Avenue sa barangay North Fairview sa Quezon City bandang alas 10:20 kagabi. Kinilala ang biktima na si Roylan Rosales, 27 anyos at residente ng West Fairview. Agad na tinulungan ng grupo si Roylan at mabilis na nilapatan ng pang-unolunas ang tinamo nitong mga sugat at gasgas sa magkabilang braso, kaliwang binti at sa kanyang ulo. Matapos bigyan ng first aid ay agad na itong isinugod ng UNTV News and Rescue sa Quezon City General Hospital. Kasama naman ang grupo na nagdala sa ospital ang ate ng biktima na si Carla Rosales. Ayon sa nakakita sa pangyayari, isang itim na kotse na matulin ang takbo ang nakasagasa sa biktima nang papatawid ito. Imbis sa tulungan ay mabilis pang tumakas ang nakabangga. Hindi naman nakuha ang plate number ng kotse. Nagkalat pa sa kalsada ang mga bubog mula sa nabasag na windshield ng kotse kung saan tumama si Roylan. Samantala, inaalam na ng mga investigador kung mayroong CCTV camera sa lugar upang makatulong sa pagresolba ng kaso. Reynante Ponte, UNTV News and Rescue, Quezon City. Inalerto ng pinuno ng pambansang pulisya ang Special Action Force kasunod ng hamon ni Senator Panfilo Lacson na susubukan niya ang seguridad sa New Bilibid Prison sa pamamagitan ng pagpapasok ng cellular phone. Ito ang balita ni Lea Ilaga. Dapat maging mas alerto ang mga tauhan ng Special Action Force na nakatalaga sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa City upang hindi sila malusutan ng mga nais magpuslit ng kontrabando sa loob ng kulungan. Ito'y kasunod ng hamon ni Senator Panfilo Lacson na gagawa siya ng paraan upang makapagpasok ng cellphone sa NBP upang subukan kung gaano kahigpit ang pagbabantay ng SAF. Magbantay, baka magmatsyag, baka may utusan talaga si Senator Lacson doon na magpapasok. Mapapahiya tayo niyan. Kasi pag na-validate yan, birelax sila. There's another issue. Itinanggi naman ng general ang balitang sinasaktan umano ng SAF ang ilang mga preso. Gusto na siraan yung SAF dahil sila ay nahihirapan na sa loob dahil iniistriktuhan na. Isipin mo for a very long time, since nagsimula yung Bilibid na yan, nag-i-enjoy sila dyan sa loob. Ngayon na inistriktuhan, gagawa sila at gagawa ng isyo para siraan yung SAF para matanggal. Ano sila, hilok? Nakatanggap din aniya sila ng impormasyon na nagbabayad umano ang ilang preso ng kunwaring mga complainant upang matanggal ang SAF sa NBP. Ngayon, matutunan nyo kung paano talaga magiging isang preso na binabantayan na kayo ng SAF. Sige, gamitin nyo yung pera ninyo
kayo mga drug lord dyan, gamitin yung pera nyo dyan para siraan yung USAP. Sige, magbalita. Gumawa ka ng mga complaint, gumawa ka ng balita sa media. Ang Special Action Force ay itinalaga upang magbantay sa New Bilibid Prison para masugpo ang irregularidad, partikular ang bentahan ng shabu sa loob ng kulungan. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Vicente Lim, Calamba, Laguna. Mahigit 500 assorted loose firearm ang ipresenta ng Philippine National Police Calabarzon kay PNP Chief Ronald Bato de la Rosa, kalinsabay ng pagbibigay parangal sa mga pulis na sumusuporta sa pagsugpo ng kriminalidad at iligal na droga sa bansa. Ito ang balita ni Sherwin Colobo. Pinangunahan ni Philippine National Police Chief Ronald Bato de la Rosa ang pagbibigay ng parangal sa mga opisyal at iba't ibang unit ng PNP Calabarzon sa Camp Vicente Lim sa Calamba, Laguna. Kasunod ito ng ika-115 anibersaryo ng pambansang pulisya at pagsuporta ng Pro-4A sa pagsugpo ng kriminalidad at iligal na droga sa bansa. Pinagkalooban ng tag-isang kalibre 45 na baril ni PNP de la Rosa ang 2 pulis sa Cavite na sina SPO1 Roberto Lacasa at PO1 Teddy de los Santos Jr. na nasugatan sa pagtugi sa mga sangkot sa ipinagbabawal na gamot. Caliber 45 yun. Nag-joke. Bigay ko sa inyo sa isang kondisyon. Dapat marami kayong mapapatay na kriminal na lumalaban. Ha? Bukod sa mga tauhan ng PNP, binigyan din ng pagkilala ang LGU at ibang stakeholders na tumutulong sa Pro-4A sa kanilang kampanya sa iligal na droga. Ipinresenta rin kay De La Rosa ang mahigit 500 iba't ibang uri ng armas na nakumpiska ng Pro-4A sa iba't ibang operasyon simula ng buwan ng Hunyo hanggang August 22. Kinabibilangan ng mga ito ng 2 grenade at 487 firearms kung saan 3 sa mga ito ay M16 rifle at 27 pistol na ikinokonsiderang high-powered guns. Hinikayat ni Bato ang kanyang mga tauhan na huwag mamatay sa mga isinasagawang operasyon alang-alang sa kanilang mga mahal sa buhay. Next time, ayaw ko pong meron pa tayong pulis na mamamatay. Sipin ninyo, pag kayo'y namatay, walang taga-human rights na magpapakain sa mga anak ninyo. Walang taga-human rights na magpapaaral sa mga anak ninyo. Ha? Kaya you better stay alive. Pinaalalahanan din ng hepe ng pambansang pulisya ang mga miyembro ng PNP na hindi pa rin tumitigil sa iligal na gawain. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Laguna. Nanawagan naman ng hustisya ang pamilya ng estudyanteng kasamang napatay sa pananambang sa abogado na mag-amang Espinosa sa Kalanipawan, Tacloban City kahapon. Itinanggi rin ng mga ito na may kaugnayan sila sa napatay na abogado. Ito ang balita ni Jenny Ringaki. Naging emosyonal ang pamilya ni Angelica Bonita, lalo na ang ama nito dahil sa sinapit ng anak matapos mapasama sa pagpatay sa abogado ng mag-amang Espinosa. Kahapon ay natagpuan na puno ng tama ng bala si Angelica kasama si Atty. Rogelio Bato Jr. matapos paulanan ng bala ang sinasakyan nitong Maroon Hilux sa Sitio Lumbang 2, Barangay Kalanipawan, Tacloban City. Ayon kay Mang Joey, hindi nila kilala at wala silang ugnayan ng napatay na abogado ng mga Espinosa. Dagdag pa nito, posibleng nadamay lamang ang kanyang 17 taong gulang na anak. Mabuligan kami, justisya, nga nagkukan ako, nanawagan ako mga PNP, mga pulis, mga kuhan, nadutong ka na balaod, nga kuhan ang gadwaga, tagangad kami mo kay nga patas nga justisya nga. Sana mataganti maupay nga justisya, nga maklaro kita mga parte mga hurub-hurub yan at istorya, gumawas at kamatuuran. Kaya itam na ba't yan balita, dirit mga tuod. May nasa rin nga uyab, may nasa rin nga umangkon, may nasa rin nga part-time drugs. Amo tamo kon la ito hangiyo. Itong kamaturang lumutaw ba? Pinabulaanan naman ng guro ni Angelica na may kaugnayan ito sa iligal na droga. Anya ay naglalakad lang ito papasok sa paaralan at minsan rin ay wala itong baon. Talking about lifestyle ng bata, simple lang yung bata. Waray garbo, dani nga ni diri pa nakaka
sugad may dihara contributions at ira grouping sa mga activities, dani pwede rin nakabulig pagkuan kay kita-kita ko labot lang kasimple makurian kabutang. Samantala, sinamahan rin ng UNCV News and Rescue Team ang ina ni Angelica sa City Hall para makahingi ng financial assistance. Hanggang sa ngayon ay hindi pa naiuuwi ng pamilya ang labi ng bata dahil kailangang mabayaran muna ang mahigit 20,000 pisong singil sa puninarya. Ayon sa Barangay Affairs Office ng syudad, nagbili na si Mayor Cristina Romualdez na tulungan ang pamilya basta't kumpletuhin lang nito ang hinihinging documents ng Treasurer's Office para ma-release agad ang financial assistance sa mga ito. Jeneline Gakit, UNCV News and Rescue, Tacloban City. Hindi bababa sa 5 o 6 na testigo laban kay Senador Leila de Lima ang hawak ngayon ng Department of Justice o DOJ. Ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre, nagsumite na ng sinumpaang salaysay ang mga testigo at idinadawit ng mga ito ang dating aide at driver ni de Lima na si Ronnie Palisok Dayan sa operasyon ng ilegal na droga. Si Dayan umano ang tumatanggap ng pera mula sa mga drug lord. May ebidensya din umano ang DOJ na may ugnayan pa rin si de Lima sa dati niyang driver kahit tapos na ang eleksyon. Well, he collects drug money from the high-profile drug lords. Even after the elections, the two were seen in Orbistondo, Pangasinan. Samantala, plano naman ni Senator Alan Peter Cayetano na padalhan ng liham si Senator de Lima upang hilingin mag-inhibit ito sa investigasyon ng Senado sa kaso ng extrajudicial at summary killing sa bansa dahil sa umunoy hindi patas na pagsasagawa ng pagdinig. Tiniyak naman ni Pangulong Rodrigo Duterte na ipagtatanggol ng kanyang administrasyon ang kalayaan ng bansa mula sa anumang banta ng pananakop mula sa Tanay Rizal. Ito ang balita ni Rosalie Coz live. Rosalie, go ahead. 1, 2, 3. Yes, Rosalie. Duterte, nabibigyan nito ng proteksyon ng integridad at ang kaligtasan ng mga mamamayang Pilipino. Ginawa ang pahayag ng dalawi nito ang mga jungle fighter ng 2nd Infantry Division ng Philippine Army sa Camp Kapinpin, Tanay Rizal ngayong hapon. Bukod dito, bagaman hindi niya iginiit sa kanyang speech kanina ang ruling ng Arbitral Tribunal sa usapin ng maritime dispute sa West Philippine Sea, darating din anya ang pagkakataong kailangang igiit ang karapatan ng Pilipinas sa teritoryo nito sa pamamagitan ng naturang ruling. Nakikita niyang may balak namang makipagkasundo ng China sa Pilipinas, subalit kune-question niya kung ano ba talaga ang gustong mangyari ng China ngayon. Walaan niyang posibilidad na sumugod ang Pilipinas sa China dahil wala tayong kakayahan. Gayunpaman, kung dumating sa puntong hindi magkakaunawaan ng dalawang bansa, pinakamabuting magagawa niya ay ipagtanggol ang ating kalayaan. Ang bili niya sa mga sundalo ay ayusin at ihanda ang kanilang armas at mga pagsasanay upang maipagtanggol ang ating bansa. Gayunpaman, sa huli binigyang diin ni Pangulong Duterte ang hangarin niyang magkaroon ng pangmatagalang kapayapaan sa bansa. Yan muna ang latest live mula rito sa Tanay Rizal. Balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Rosalie Coz, live na nagulat mula sa Tanay Rizal. Susunod sa ito ang balita. Panukalang ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan elections sa Oktubre, posibleng maaprubahan. Mahigit 10 patay sa pagtama ng magnitude 6.2 na lindol sa Southeast Italy. Sa pagpapatuloy ng ito ang balita. Tinukoy ng Civil Service Commission kung sino-sinong mga opisyal at presidential appointee ng nakaraang administrasyon ang masasakop ng Memorandum Circular na inilabas ng Malacanang
kaugnay ng pagsusumite ng courtesy resignation. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Ipinaliwanag ng Civil Service Commission ang kanilang posisyon kaugnay ng magiging sakop ng inilabas na Memorandum Circular No. 4 ng Malacanang kung saan inaatasan ang lahat ng presidential appointees na magsumite ng kanilang courtesy resignation. Ayon kay CSC Chairperson Alicia De La Rosa Bala, hindi kasama sa mga ito ang lahat ng career official na dumaan sa mga hinihinging requirements ng Career Executive Board. Because the Career Executive Service Board provides for two requirements. One, you have to undergo the 4 stages. First, you have to pass the written exams. You have to go through the assessment center. Third, you have to go the validation. And then fourth, then there's a time when the panel interview would already be in place. Hindi rin sakop ng memo ang mga presidente ng state universities and colleges kung saan ayon sa CSC ay hindi naman mga presidential appointee kundi mga hinalal ng kani-kanilang board. Ang ibang heads rin ng government-owned and controlled corporations na halal rin ng board ay hindi rin maaapektuhan ng kautusan. Ayon sa CSC, sasakupin lamang na naturang memo ang mga walang security of tenure o non-career positions. Maaaring tanggalin ng Pangulo anumang oras sa mga coterminous position tulad ng mga miyembro ng gabinete at mga temporary position. Sa kabila nito, ayon kay Albay Representative Edsel Lagman, posibleng lumalabag sa saligang batas ang naturang memo. Because according to the Constitution, no officer or employee of the civil service shall be removed or suspended except for cause provided by law. And you have already mentioned the presidential appointees are part of the civil service. Ayon naman sa Legal Affairs Office ng CSC, walang paglabag sa mga umiiral na polisiya ang naturang memo. Ang nasabing memo order ay hindi rin anya kalintulad sa inilabas na Letter of Instruction noong September 1972 ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. We can say that it's not really that similar. It's not squarely similar. Because this MC in the first place provides for an exemption, and secondly, it clarifies that career officials are not covered. Sinabi naman ng CSC Chair na nagpadala na rin sila ng sulat sa Office of the Executive Secretary upang linawin kung sino-sino ang exempted sa naturang Memorandum Circular. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Sinisimula na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang pagpapatupad ng mga hakbang upang tuluyang masawata ang korupsyon sa loob ng ahensya. Ito ang balita ni Joan Nano. Suspendido na epektibo ngayong araw ang operasyon ng mga resealing station ng taximeters dahil sa umano'y kaso ng katiwalian. Ito ay kasunod ng mga natanggap na ulat ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na nasusuhulan umano ang ilang inspection staff upang mapabilis ang proseso sa pagre-reseal ng mga metro ng taxi. Ang naturang kautusan ay isa lamang sa mga hakbang na ipinatutupad ng LTFRB upang masawata ang laganap na korupsyon sa loob ng ahensya. Ayon sa ilang taxi driver at operator, isang magandang hakbang itong suspensyon sa resealing ng mga metro ng taxi na talaga naman anilang isa sa mga pinagmumulan ng matinding katiwalian sa LTFRB. Para mabilis ang pagproseso kasi pagkaalam ko na sa 300 to 400 lang ang tinatanggap nila per day. So, kung ikaw hindi magbigay, aabot ka ng kalahating araw doon. So, mapilitan ang driver, ma'am, na magbigay because buo pa rin yung boundary niya. Maganda talaga to para mapigilan talaga yung corruption dito sa LTFRB. Maganda yung sana matuloy niya ni Digong, matuloy niya yan. Dapat yung mga kutong-kutong ang tawag dyan, dapat alisin talaga yan. Bukod sa temporary suspension, inumpisahan na rin kanina ng ahensya ang pagpapaskil ng larawan ng mga fixer na iligal na nagpapasok ng mga transaksyon sa LTFRB. Kinilala ang isa sa mga ito na si Jebra Pascual na napag-alamang nag-aayos ng mga dokumento kapalit ng lagay o kaukulang halaga ng pera.
Sino mang may impormasyon hinggil sa kinaroroonan ni Pascual ay mangyari lamang na makipag-ugnayan sa tanggapan ni LTFRB Chairman Martin Delgra sa cellphone number 0920-931-9478. Inaalam pa rin sa ngayon kung may iba pang mga kasabwat si Pascual sa mga kawani ng ahensya. Sa ngayon ay may iba pang mga hinihinalang fixer ang patuloy na iniimbestigahan ng LTFRB at nakatakda ring ipaskil ang mga pagkakakilanlan sa paligid ng kanilang tanggapan sa mga susunod na araw. Layo ng naturang hakbang na bigyang babala ang publiko upang iwasang makipagtransaksyon sa mga hindi otorisadong tao. Ang implementasyon ng pinaigting na kampanya ay alinsunod sa kautusan ni Pangulong Rodrigo Duterte na mawakasan ang talamak na korupsyon sa LTFRB. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Malaki ang posibilidad na maaprubahan ang mga panukalang ipagpaliban ang nakatakdang barangay at sangguniang kabataan election sa Oktubre. Ito ay ayon sa pinuno ng Senate Committee on Local Government. Ito ang balita ni Victor Cosare. Suportado ng Department of the Interior and Local Government ang panukalang ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan elections na nakatakda ngayong October 31. Ayon kay DILG Secretary Mike Sueno, dahil katatapos lang ng national elections, maaapektuhan ang pagpapatupad ng mga proyekto ng gobyerno ng mga COMELEC election ban kung magdadaos muli ng isa pang halalan ngayong taon. Ban to be imposed by COMELEC, ban on the implementation of projects. We will lose another 90 days and this will make it 180 days or 6 months in this year na hindi tayo maka-implement ng mga projects. So kawawa naman yung mga tao natin sa barangay. Sang-ayon din ang League of Provinces, Cities, Municipalities at maging ang Liga ng mga Barangay sa naturang panukala. Maging ang Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines ay pabor sa postponement upang matutukan ang kampanya laban sa iligal na droga ng pulisya at ang pagsugpo sa Abu Sayyaf sa loob ng 6 na buwan para naman sa panig ng militar. During election periods, the Philippine National Police deploys around 90% of its uniformed personnel. That's around 152,000 police officers during election periods. As a matter of fact, sir, we have already started redeploying our battalions to that areas in Jolo and Basilan. Ngunit ang National Youth Commission at SK Reform Coalition nais nang ituloy ang SK elections na dati nang naipagpaliban noong 2013. For the longest time, matagal na pong walang representative ang mga kabataan sa mga barangay na ito. The planned third postponement sends a dangerous message that the youth participation is optional and can be postponed arbitrarily. Apela naman ng COMELEC, madesisyonan na sa lalong madaling panahon kung ipagpapaliban o hindi ang halalan dahil pagpasok ng buwan ng Setyembre ay magiging full swing na ang pag-iimprenta ng balota. At sakali naman na ipagpapaliban ang halalan, nais ng COMELEC na hindi ito isagawa ng malapit sa susunod na national elections. Sa mga panukalang nakahain sa Senado, balak isagawa ang barangay at SK polls sa October 2018. If you postpone it to October 2018, we think that is too close to the 2019 midterm elections. So perhaps you can consider, if ever you do postpone it, to just postpone it next year. Ayon naman kay Senate Committee on Local Government Chairman Sani Angara, malaki ang posibilidad na maipagpaliban ng halalan bunsod ng pagpabor ng marami sa postponement. Yung prevailing sentiment seems to be na magka-eleksyon na lang tayo ng barangay sa 2017. Ang tanong na lang siguro kung Mayo o Oktubre gagawin. Dahil may nagsabi na nahirapan sila pag Oktubre dahil maulan nga. May katulad namang panukala na nakahain na sa mababang kapulungan ng Kongreso. Pero ayon kay Angara, kailangang dumaan sa mas masusipang pag-aaral ang kaakibat na panukala na gawing 5 taon ang termino ng elected barangay officials mula sa kasalukuyang 3 taon. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Nangako ng tulong si Pangulong Rodrigo Duterte sa naiwang pamilya ng isang nurse na kabilang sa 6 na nasawi sa nangyaring sunog sa isang apartment sa Riyadh, Saudi Arabia noong Sabado. Ito ang balita ni Grace Doctolero. Labis ang pagdadalamhati ng pamilya Manalaysay nang marinig ang balitang kabilang
ang kanilang anak sa mga nasawi sa sunog sa isang apartment sa Riyadh, Saudi Arabia. 6 na Pilipino ang nasawi, kabilang na ang 5 buwang buntis na si Karin Ann Manalaysay at ang kanyang 1 taong gulang na anak at asawa. Si Karin Ann, 31 years old, ay 8 taon ng nurse sa Saudi Arabia. Ayon sa ama ni Karen, tumatayo itong breadwinner sa kanilang pamilya. Sa paglapit ng pamilya Manalaysay sa Department of Foreign Affairs noong Linggo, personal na nakausap ni Mang Andres si Pangulong Rodrigo Duterte. Nakibalita sa akin kung ano naging usapan namin sa DFA. Sinabi ko na tinanong niya kung mga ilang gano'n katagal ba bago maiuwi. Ang sabi ko sa akin sa DFA, 2 to 3 weeks. Ganun ba? Ang sabi niya. Ang sabi naman niya, kaya magagawan pa natin ng mas maagang para makauwi yung pamilya, yung anak kong araw. Isang kaano-una, papasalamat ako sa ating presidente at binigyan naman nila ng nangako naman tutulong silang makakukun ngayon anak mapauwi ng mas maaga. Maliban sa pamilya Manalaysay, humihingi rin ng tulong ang naulilang si Mang Tony Mapandi. Nasawi ang asawa at 2 anak ni Mang Tony sa nangyaring sunog. Sabado ng umaga nang masunog ang bahay na inuupahan ng mga biktima. Suffocation ang sanhi ng pagkamatay ng mga ito. Sa inisyal na investigasyon, nagsimula ang sunog sa carpet nang mag-spark ang isang extension wire sa sala ng apartment. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente. Kasama ang Nueva Ecija News Team. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Tinalakay sa nagpapatuloy na peace talks ng pamahalaan at National Democratic Front of the Philippines ang muling pagbuhay sa Joint Agreement of Safety and Immunity Guarantees o JASIG list. Ito ang balita ni Mirasol Abogadil. 3 mahahalagang punto ang natapos ng talakayin sa closed-door meeting kahapon ng National Democratic Front of the Philippines o NDFP at Government Peace Panel sa ikalawang araw ng isinasagawang formal peace talks sa Oslo, Norway. Kabilang dito ang pagpapatibay sa mga nakaraang kasunduang nilagdaan ng pamahalaan at communist rebels, pagpapabili sa proseso ng peace agreement at ang reconstitution o muling pagbuhay sa Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees o JASIG list. Ayon kay Presidential Advisor on the Peace Process Secretary Jesus Doreza, iprinesenta ng NDFP Negotiating Panel ang 2 listahan ng kanilang miyembro na sakop ng JASIG. Layo nitong magkaroon ng bahagi sa peace negotiations ang kanilang mga consultant na nasa mga lalawigan nang hindi nangangamba na huhulihin ng government forces. There are 2 lists there. One containing yung mga publicly known figures lang. And then another list containing a list of those who are still there, out there in the field. Hindi nakalutang aliases yun. And we have agreed to complete within a period of with a certain period, kumpletohan yung mga photos nila. Samantala, dumating na rin kahapon sa Oslo, Norway ang 6 sa mga NDFP peace consultant na pansamantalang pinalaya noong nakaraang linggo upang makibahagi sa peace process. Isa rito si Maria Concepcion Concha Araneta Bocala na nag-iisang kinatawan ng NDFP sa Western Visayas. Well, we appreciate, ina-appreciate namin ang seriousness ng Duterte administration. Nagpapakita na seryoso siya at sincero naman na mapatuloy itong naudot na stocks na sa iba't ibang administrasyon ay parang pinaliit ang hulugan nito. Samantala, inihayag din ito ang ilan sa mga issue na nais nilang matalakay sa peace negotiation tulad na lamang ng umano'y massive land grabbing problem sa Western Visayas na nakaaapekto sa libo-libong indigenous people sa rehiyon. Mirasol Abogadil, UNTV News and Rescue, Philippines. Kumikilos na ang pamahalaan ng Taiwan upang limitahan ang paglalaro ng online game na Pokemon Go na lalo pang nagpataas sa kaso ng traffic violations sa bansa. Ito ang balita ni Amiel Pascual.
Patuloy ang pagdagsa ng libu-libong kabataan dito sa Beitou Park sa Taiwan upang manghuli ng Pokemon Monsters na inilabas ng Pokemon Go Company. Simula pa noong Biyernes ay nagsimula na ang habulan matapos na kumalat ang balita na nasa Beitou Park ang maraming mahuhuling Pokemon. Karamihan sa mga kabataang ito ay inaabot pa ng madaling araw sa paglalaro. Maraming motorista na ang nagrereklamo dahil sa naaantala ang kanilang biyahe sa pagharang ng mga nanghuhuli ng Pokemon. Simula nang ilunsad sa Taiwan ang Pokemon Go noong August 6, ang Beitou City ay nakapagtala na ng may 500 traffic violations sa loob lamang ng nakalipas na 4 na araw. Bagamat wala pang malubhang aksidente ang naiulat, isang 20 taong gulang na lalaki ang nabalian ng tuhod matapos mahulog sa sinasakyang motorsiklo dahil sa paglalaro ng Pokemon Go. Recently, the whole nation is using their smartphones like crazy, playing this internet game. Because when driving, it is easy to be distracted when using your mobile phone, and this causes traffic accidents to happen. So the police will enhance efforts to find drivers who use their mobile phones. Dahil dito nagbabala ang Taipei City Police sa mga Pokemon Go players na sino mang mahuhuling naglalaro habang nagmamaneho ay pagmumultahin ng 3,000 Taiwan dollars o halos 4,000 pesos at 1,000 Taiwan dollars naman o 1,400 pesos na multa sa mahuhuling nakamotorsiklo. Pagmumultahin din ng 3,000 Taiwan dollars o 400 pesos ang mahuhuling gumagamit ng cellphone habang tumatawid sa kalsada. Ipinagbabawal rin ng Taiwan Railway Administration ang paggamit ng cellphone, lalo na ang paglalaro sa mga platform ng train stations upang maiwasan ang aksidente. Ikinukonsidera na rin ng Taiwan Ministry of Education ang paglalabas ng isang memorandum upang ipagbawal ang Pokemon Go sa lahat ng eskwelahan sa pagbubukas ng klase ngayong Setyembre. Amiel Pascual, UNTV News and Rescue, Taipei, Taiwan. Isa ang nasawi habang marami ang nasugatan sa nangyaring magkasunod na pagsabog sa Thailand. Samantala, pinangangambahang tumaas pa ang bilang ng mga nasawi sa pagtama ng magnitude 6.2 na lindol sa Italy. Ito ang balita ni Darlene Basingan. Sa Italy, umabot na sa mahigit 10 ang bilang ng mga nasawi habang pinangangambahan na marami pa ang na-trap matapos ang magnitude 6.2 na lindol na tumama sa Southeast Italy pasado alas 9 ng umaga oras sa Pilipinas. Batay sa United States Geological Survey, tumama ang lindol 10 kilometro sa southeast ng Norcia na isang probinsya sa Perugia sa southeastern Umbria. Isang oras matapos ang lindol ay agad itong nasundan ng mga aftershock, kabilang na ang magnitude 5.5 na tumama, 4 na kilometro lamang ang layo mula sa northeast ng Norcia. Naramdaman ang malakas na pagyanig hanggang sa Rome na 150 kilometers ang layo mula sa mismong epicenter. Naitala ang epicenter ng lindol sa central Italian town ng Amatrice kung saan kalahati umano ng kanilang lugar ay nasira. Nanawagan na ng tulong ang mayor ng syudad para saklolohan ang mga residente na hinihinalang natabunan ng mga gumuhong istruktura. Sa ngayon, inactivate na ang emergency response services sa nasabing bansa. Patuloy pa na inaalam ng Embahada ng Pilipinas kung may Pilipinong nadamay sa lindol. Sa Thailand, isang Thailand national ang nasawi habang 30 naman ang nasugatan sa naganap na 2 pagsabog malapit sa hotel sa Southern Thai beach town sa Patani. Ayon sa mga otoridad, nangyari ang unang pagsabog sa parking lot sa likod ng Southern Hotel. Nasundan ito ng pagsabog sa isang truck na nakapark sa entrance ng hotel. Wala pang grupo ang umako sa pag-atake bagamat naniniwalang ilang security expert na Southern insurgent groups ang nasa likod ng coordinated bombing attacks. At sa Amerika, isang taon na ngayong araw mula ng operahan si Zion Harvey, ang kauna-unahang matagumpay na double hand transplant sa buong mundo. Patuloy ang therapy ng 9 na taong gulang na si Zion sa Kennedy Krieger Institute hanggang sa ganap na maigalaw na niya ang bago niyang mga kamay. Pinutol ang 2 kamay at binti ni Zion dahil sa isang uri ng nakakahawang sakit at naging matagumpay rin ang kanyang kidney transplant. Darlene Basingan, UNTV News and Rescue, Philippines.
2,466 na araw na po ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan, hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa Ito ang Balita. 3 dating professional basketball player at bagong head coach mangunguna sa pinalakas na Ombudsman Draft Busters sa pagbubukas ng UNTV Cup Season 5. Nagbabalik ang Ito ang Balita. Maaaring makaranas ng mas maraming ulan ang bansa simula sa susunod na buwan dahil sa posibleng pag-iral ng La Nina phenomenon. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Nahaharap ang bansa sa posibleng pagkakaroon ng mas maraming insidente ng pagbaha at landslide. Ayon sa PAGASA, base sa international models, nasa 55 to 60% ang pagkakaroon ng weak La Nina mula Setyembre. Sa La Nina, mas mainit ang temperatura ng karagatan sa Western Pacific na kinabibilangan ng Pilipinas. Ang epekto, mas maraming ulan lalo na sa kanlurang bahagi ng bansa. Ngunit babala ng PAGASA, hindi dapat ipagwalang bahala ang epekto ng La Nina kahit na mahina lamang ito. Yung pong nangyaring 2005-2006, weak La Nina din po yun. Nagsistart ng October, November, December. Short-lived lang din po siya. Natapos ng around first quarter ng 2006. But then nagkaroon po ng mga several flooding and landslide incidents sa may Luzon area. Meron pa rin probability na hindi siya mangyari. So nadoon pa rin yung probability. Pero kaya nga kailangan talaga yung update ay sinusundan natin. Sa pagtaya ng PAGASA, nasa 5 hanggang 9 na bagyo ang posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility hanggang Pebrero, kung saan mas malapit sa bansa ang posibleng maging track nito. Posible ring mas maraming water spout at buhawi kapag maraming thunderstorms gaya ng nangyari sa Manila nitong Agosto. Sa ngayon ay tumaas na ang level ng tubig sa Angat Dam na kaninang umaga ay nasa 195.10 meters. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Hinihintay na ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC at Department of Public Works and Highways o DPWH ang pinal na plano hinggil sa pagtatayo ng evacuation centers sa bawat rehiyon sa bansa. Ito ang balita ni Yoshiko Sata. Isinasapinal na ng National Disaster Risk Reduction and Management Council at Department of Public Works and Highways ang planong pagpapatayo ng evacuation center kada rehiyon sa bansa. Sa programang Get It Straight with Daniel Razon, sinabi ni NDRRMC Executive Director Ricardo Halad na nasa proseso na sila ng pagtukoy ng mga lugar na maaaring pagtayuan nito. Yung mga regional directors namin, may marching order na yan to coordinate with their counterparts and as well as LGUs para sa identification ng lugar. Ensure na hindi yan mabaha. Maglalagay ng clinic o isolation room sa bawat evacuation center kung saan maihihiwalay ang mga may sakit upang hindi makahawa sa ibang mga evacuee. Ipinahayag din ni Undersecretary Halad na bilang tugon ng NDRRMC sa utos ni Pangulong Rodrigo Duterte na alisin ang red tape, papabilisin nila ang pagpoproseso ng calamity funds. Yung inaaksyonan ko mga request for calamity funds to be recommended to the NDRRMC Chairman, the Secretary of National Defense, eventually for approval by the President. Nasa may mga request pa dyan ng 2015. Dahil mahaba yung proseso. Pinaiigting naman ng NDRRMC ang information campaign nito upang makapaghanda ang mamamayan sa mga sakuna.
Sa website ng Office of Civil Defense, mapapanood ang video ng Disaster Information for Nationwide Awareness sa Project DINA na naglalaman ng mga paghahanda at dapat gawin sakaling may bagyo, lindol, baha, sunog at iba pang sakuna. Muli ring pinaalalahanan ni Yusek Halad ang mga telecommunications companies sa batas na nag-aatas sa kanila na magpadala ng disaster alert sa kanilang mga subscriber. Yoshiko Sata, UNTV News and Rescue, Quezon City. Isang bagyo ang pumasok sa Philippine Area of Responsibility na pinangalanang Dindo. Alamin natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, tatama ba sa ating bansa itong si Dindo? Magandang gabi, Angela, at sa ating mga kasambahay. Sa ngayon ay maliit ang tsansa na tumama o lumapit man lang itong bagyong si Dindo sa ating bansa. Pero ito'y mananatili ng ilang araw sa may Philippine Area of Responsibility, partikular doon sa may sulok ng part dyan sa may northeast. Pero ayon sa Pag-asa, nasa typhoon category na ito at hindi pa naman masyadong humahatak sa habagat. Pero sa mga susunod na araw, ito ang patuloy na imomonitor ng Pag-asa. Walang nakataas na anumang tropical cyclone warning signal sa anumang bahagi ng ating bansa, Angela. Sige Ray, ibigay mo na ang magiging lagay ng panahon sa magdamag. Narito po ang magilagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung pong distansya nitong bagyong si Dindo ay nasa 1,165 km sa may east-northeast po yan ng Itbayat, Batanes. Taglayan lakas ng hangin na 150 km per hour at yung pagbugso ay abot na po sa 185 km kada oras. Kumikilos po ito pa south-southwest sa bilis na 7 km kada oras. Ngayon umiiral din po itong southwest monsoon o habagat at nakakapekto sa may western section ng Southern Luzon at western section ng Visayas. Sa forecast po ng Pag-asa, ang area po ng Batanes, yung pong area ng Bataan at kasama na po ang Zambales, ang Bulacan at maging Nueva Ecija, meron pong mahina hanggang sa katamtaang pag-ulan na maranasan po sa lugar na yan. Samantalang Metro Manila at mas malaking bahagi naman po ng Luzon ay makakaranas po ng partly cloudy to cloudy skies. May mga tsansa na magkakaroon po ng isolated rain showers and thunderstorms. Sa Science Garden sa Quezon City, bukas maaari pong umabot sa 32 degrees Celsius ang maximum temperature, gayon din sa may area ng Puerto Princesa City sa Palawan, sa Tuguegarao 33 at sa Baguio po 18 to 23 degrees Celsius. Ang Visayas area, partly cloudy to cloudy skies, meron din po mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Sa Iloilo City, Metro Cebu, maaari pumabot sa 32 degrees Celsius ang maximum temperature, sa Tacloban City hanggang 33 degrees Celsius. Ang Mindanao naman ho, makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. May mga tsansa na magkakaroon din po dyan ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Sa Cagayan de Oro City at Zamboanga City, maaari pumabot sa 32 degrees Celsius ang maximum temperature bukas. Samantalang sa may Metro Davao, hanggang 33 degrees Celsius. Ang ating pong sunrise, 5:43 a.m. Atin ang pong sunset, 6:13 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po umaraw, huwag natin kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumalang. Balik po sa inyo sa studio. Maraming salamat Ray Pelayo mula sa ating UNTV Weather Center. Samantala, alamin muna natin ang sitwasyon sa mga lansangan sa oras na ito. Mula sa EDSA PhilAm, ito ang balita ni Joan Nano, live. Yes, Joan. Magandang gabi sa iyo, Monica. Magandang gabi sa lahat ng ating mga kasambahay. At para nga sa kapakanan ng ating mga kababayan na babiyahe pauwi sa kanilang mga tahanan o maaaring yung iba ay papasok pa lang sa kanilang mga trabaho. Sa mga oras na ito ay asahan na nga ang unti-unting pagbigat ng daloy ng traffic sa ilang mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. At alamin natin ang ating traffic situation gamit ang UNTV drone. Unahin natin itong southbound area, Sibula, Balintawak hanggang Muñoz ay medyo maluwag pa ang trapiko sa mga oras na ito. Tuloy-tuloy rin ang usad ng mga sasakyan mula sa North Avenue at Quezon Avenue, subalit unti-unti itong babagal pagsapit ng Kamuning at Aurora Boulevard. Sa Cubao Main Avenue southbound area, wala pang problema dahil tuloy-tuloy ang takbo ng mga sasakyan.
Bahagya namang mabagal ang galaw ng mga sasakyang bumabiyahe mula sa may White Plains, Connecticut, Ortigas Avenue hanggang dyan sa may bahagi ng Shaw Boulevard. Moderate traffic rin ang nararanasan ngayon ng mga motorista dyan sa may Reliance, Bonnie Pioneer hanggang sa kayo po ay makarating sa may Guadalupe. Moderate to heavy traffic rin ang sitwasyon sa mga oras na ito dyan sa may Estrella hanggang sumapit dyan sa may lugar ng Magallanes. Sa mga motorista namang bumabaybay mula Malibay, Taft Avenue hanggang makarating ng Mall of Asia ay asahan na ang unti-unting pagbagal ng usad ng mga sasakyan. Sa EDSA northbound naman mula Pasay hanggang Ayala, Makati ay moderate traffic na rin ang nararanasan ngayon hanggang sa kayo po ay makaabot dyan sa may Shaw Boulevard at Mega Mall. Mula naman Mega Mall hanggang Nepa Q-Mart ay bahagya na ring mabigat ang daloy ng mga sasakyan. Magtutuloy-tuloy ang moderate to heavy traffic mula sa may Cubao area hanggang sa sila po ay makarating dyan sa may Quezon Avenue, subalit unti-unting luluwag ang trapiko sa may bahagi ng North Avenue. Pagdating naman ng Muñoz area ay medyo makakaramdam na ang ating mga motorista ng kaunting pagbagal sa usad ng mga sasakyan dahil dyan sa may area ng stoplight, pero inaasahang muli ang luluwag hanggang makarating ng Balintawak northbound. Monica, muli nga natin ipinapaalala sa lahat ng mga motorista na bukas ay araw ng Huwebes, pinagbabawal sa mga lansangan ang mga sasakyang may plakang nagtatapos sa 7 and 8 dahil sa umiiral na number code scheme. Then muna ang ating traffic update. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Joanna. Live na nag-uulat mula sa EDSA PhilAm Quezon City. Mas pinalakas na Ombudsman Graft Busters ang masasaksihan ng ating mga kababayan sa pagsisimula ng UNTV Cup Season 5. Bukod sa bagong head coach, 3 dating professional basketball players rin ang manguna sa kanilang team. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Todo ensayo na ang Ombudsman Graft Busters ilang araw bago ang pagsisimula ng UNTV Cup Season 5 na magbubukas sa August 29 sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Ibabandera ng Graft Busters sa kanilang pinalakas na line-up ang 3 dating professional basketball player sa panguna ng bagong head coach na si John Carlos. Nangako ang Ombudsman na ibibigay nila ang lahat ng magagawa upang makapasok sa finals. Malones pushing. Matatandaang maagang nagpaalam ang Graft Busters sa unang taon ng paglahok nila sa torneo noong nakaraang season nang mabigong makasama sa second round-up ng liga. Hindi kami nagpa-promise na manalo, but pinapromise namin laging maganda ang laban. Pinalitan ni Carlos ang dating coach ng Graft Busters na si Ryan Ray Kilala na ngayon team manager ng naturang koponan. Si Carlos ay kasalukuyang head coach ng basketball team ng St. Paul Pasig at Holy Spirit habang assistant coach naman ng Adamson Lady Falcons. Bago sa line-up ang 2 dating PBA player at isang mula sa Philippine team. Maglalaro bilang sentro ang 6'6" na si Rizal Castro na dating player ng Red Bull, San Miguel at Pure Foods mula 2003 hanggang 2006. Lalaro naman bilang power forward si MC Caceres na dating player ng Coca-Cola Tigers. At si Ronnie Sagala naman na dating membro ng Philippine team na naglaro sa Southeast Asian Games noong 2002. Sa akin, as import, 1 game at a time. So kung kaya namin manalo every game, gawin namin yung karapat-dapat. Eh syempre, masaya kami. Syempre, ang una-una, mas maganda makatulong po kami sa charity, especially kaya nga i-inspired namin sa every game na kailangan manalo kami. Parang malasan ng Antonio Spurs ang dating ng game namin na dapat every player sa loob ng court is nakakahawak ng bola. So kinagandaan sa team na to, walang superstar, although na kami, mga imports kami, we treat each other equal. Sobrang excited na ako sa makapaglaro sa UNTV, and it's honorable na maging part ng liga dahil itong liga na to is for charity kasi. Masaya ako. Then nakabalik ako sa basketball ulit for a longer time. Ngayon ulit ako naglaro. Then the same time, nagagawa ko yung gusto ko, which basketball, at the same time nakatulong ka pa. Umaasa ang team captain na si Attorney Arman Sanchez na mapapalakas ang nakita nilang weakness ng grupo noong nakarang Season 4. Isa sa pagkukulang namin noon is yung depensa. Kinuha namin mga imports na merong depensa.
So umaasa din kami na magbabago. Kung ano man yung nangyari sa amin last season, hopefully ngayon maging mature kami at maging role player. Samantala, pinili ng grupo bilang kanilang beneficiary ang Provident Fund ng Ombudsman para sa mga retired at kasalukuyang empleyado nito na nangangailangan ng financial at medical assistance. Bernard Dadis para sa UNTV Cup Season 5. Isa nating kababayan na may sakit na myoma ang matagumpay na naoperahan sa tulong ng programang Serbisyong Kasambahay ng UNTV, katuwang ang Perpetual Soccer Hospital. Ito ang balita ni June Soriao. Ikalima ng Agosto nang lumapit sa programang Serbisyong Kasangbahay si Melinda Cunanan, 43 taong gulang, upang humingi ng medical assistance para sa kanyang sakit na myoma na 10 taon na niyang iniinda. August 17 naman nang maoperahan siya ng libre sa tulong ng Perpetual Soccer Hospital and Maternity Clinic. We could offer her free hospitalization and free operating procedures. So ang procedure na gagawin natin ngayon, yung sinasabing total abdominal hysterectomy, pagtanggal ng matres hysterectomy kasi 6 na malalaking bukol o myoma ang matagumpay na naalis kay Melinda. Muli namang nagpaalala ang mga doktor sa mga kababaihan na mabuti na magkaroon ng regular check-up. Lubos naman ang pasasalamat ni Melinda dahil sa kanyang matagumpay na operasyon. Nagpapasalamat po ako unang-una sa Diyos, kay Kuya Daniel Rason, sa UNTV na tumulong po sa akin sa mabilis na aksyon sa operasyon ko po sa myoma. Saka po sa ospital na ito, maraming salamat po sa inyo. Napakabilis po ng inyong pag-aasikaso sa akin. Isa ang Perpetual Soccer Hospital sa mga partner in public service ng UNTV at ng programang Serbisyong Kasangbahay sa pagtulong sa mga kababayan nating nangangailangan ng medical assistance. I would like to take this opportunity, thanks to the UNTV staff, make it known to people that there exists a hospital with a heart still in these times. Ang atin hong pasasalamat una sa Panginoon at sa lahat ng tumulong para po mapabilis na maoperahan si Melinda. Salamat po kay Dr. Natividad ko, kay Sir Juan Paulo Kilindrino ng Perpetual Soccer Hospital. Salamat po sa inyong lahat dyan sa inyong pag-assist sa amin at sa pagiging partner po ng UNTV sa ating pong paglilingkod sa ating mga kababayan. Jun Suriao para sa Serbisyong Kasangbahay. At yan ang ating mga balita sa sports at public service ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Balik sa inyo, Kuya. Maraming salamat, Talia. Yan po ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Ito ang balitang hindi dinagdagan at hindi binawasan. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po ay makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ipinabalita. Magandang gabi. UNTV, your public service channel.